Sa pagsapit ng Setyembre, bawat pamilyang Pilipino ay nag-uumpisa na magsabit ng mga kumikinang na Christmas lights. At ang mga Christmas tree ay tinatayo bilang hudyat na pagsisimula ng hiwaga ng Pasko. Ang mga bata ay nangungulekta na ng mga tansang pinagdurugtong upang gawing tamborin. Ang simoy ng hangin ay lumalamig at ang mga parol ay nagniningning. Ang Pasko ay selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus para sa mga Kristiyano. Ngunit bukod dito, kilala ang mga Pinoy sa pagseselebra ng pinakamahabang Pasko. Ika nga, walang tatalo sa Paskong Pinoy. Setyembre pa lamang ay maririnig mo na ang bawat tahanan na may himig ni Jose Marichan. Ang countdown ay magsisimula na para sa pinakamahalagang araw ng taon. Ang araw na ito ay tinuturing na pinakamasayang araw, lalo na't kapag naamoy mo na ang halimuyak ng bibingkang galing sa tindahang buhay na buhay tuwing simbang gabi. Rinig na rin ang mga tinig ng maliliit na mga batang sabik sa mga regalong kanilang matatanggap mula kay Santa Claus. Hindi na nga may pinta ang kinang ng mga ngiti sa kanilang mga muka. Ngunit sa likod ng hiwaga at ningning na dala ng selebrasyon, marami pa ring pamilyang Pilipino ang nahihirapan at salat sa yaman. Isa na rito ang pamilya sa liblib ng barangay ng Moncada, na kahit hindi Pasko, lamig ng hangin ay bumabalagtas sa pinagtagpi-tagping tahanan at nangangapa sa dilim sa kabila ng liwanag na dala ng mga bituin. Si Giselle at Rodrigo ay mag-asawang walang permanenteng trabaho. Dahil maliliit pa ang kanilang mga anak, si Giselle na dating kasambahay ay napilitan na lamang na alagaan ang kanilang 4 na anak. Habang si Rodrigo na siyang padre de pamilya ang humahanap ng pagkakakitaan upang buhayin ang kanyang pamilya. Ata ti hanap buhay ko nuka. Agala balang agala ti batik puas. Paano na nga ba nila mapaparamdam ang hiwaga ng Pasko sa kanilang mga supling? Ang 4 na anak ni Giselle at Rodrigo ay may simpleng hiling lamang sa darating na Pasko. Laruan na makakapagpatunay sa mga bata na ang hiwaga ng Pasko ay totoo. Simpleng Barbie doll lamang ang hiling ni Ara. Ngunit sa kanyang pamilya na kumikita lamang ng 50 hanggang 200 pesos kada araw, ang simpleng hiling ay mahirap nang bilhin. Kaya upang maranasan na magkaroon ng Barbie doll, ang mga bata ay nanghihiram na lamang. Anong regalo gusto mo matanggap sa Pasko? Laruan po. Anong klaseng laruan? Barbie po. Hiram ako ng Barbie doll po. Ay, nanghihiram ka lang. Tapos, sino kasama mo maglalaro? Si Angie po. Sino si Angie? Ang anak ni Auntie Ada po. Ah, siya yung may Barbie doll. Sa umaga, si Rodrigo ay pupunta sa ilog upang mag-ani ng mga kangkong na kanyang bibigkisin at ibebenta. Yung kinukuha kong kangkong naman, binibigay ko kay Pastor Dave, kay So, kayo rin ho nagbebenta nun o may iba pong... si Pastor si Pastor Marcelo. Tapos, paano po yung proseso ng ginagawa nila dun sa kangkong? Ano yung bebenta lang ho yun na... Bibigkisin po, madam. Sa palengke ho? Oo. Dito, dadaling ko dito sa bahay, bigkisin ko pa. Tapos ang isang bigkis, pag may sa 3 pesos,
₱4 yung isang big case. Yun po ang... Yun na ho yung kinikita niyo, yung mga 3, 4, ganun. Oh, Sa yung isang big case case ho. lang po. Wala. Sa kanyang kikitain, ito ay sakto lamang para sa kanilang pamilya. Ngunit may mga araw na mahina ang benta. Kailangan niyang sumideline at minsan siya ay nasa bukid at nagtatanim upang may pandagdag sa kanilang gastusin. Habang si Giselle, sinisigurado na ang kanilang 4 na anak ay kahit papano'y malalamnan ang sikmura. Pagsapit ng pananghalian, ang pamilya ay sama-samang kakain sa papag na kanilang tinutulugan sa gabi at nagsisilbing mesa sa umaga. At sa darating na Noche Buena, kung suswertehin at may kikitain, Kain na. dito sa mumunting papag na ito sila magsasalo-salo. Kaya na, anak. Kaya na. Kain na. Doon po sa mga panahon po na nasabi niyong may, kumbaga parang mapagkukuhanan para mapaghandaan yung Pasko, para may celebrate po. Ano po yung mga kadalasan yung ginagawa ng mga panahon na yun? Pag minsan, madam, yung tanim, pag mayroon time na yung araw ngayon, Tapos yun yung, lang. Tapos pag yung kangkong, yun ang mga- pangmadalataan. Pag Kasi di naman yung lahat na may tanim araw-araw, madam. Kaya yun, pag minsan, kangkong. Yun lang ang... So yun din po ang handa ninyo sa Noche Buena? Oh, pag may makuha akong kangkong, pabili ko ng kunting pansit. Yun lang yung... Kahit isang pirasong lang, nakasasi sa yun, ang handa namin. Bigyan mo si Kuya, Basta bigyan mo. sama-sama po. Oo, kasama ko yung mga anak ko, madam. Yun ang ko. Kasi wala naman akong trabahong maayos, madam. Yun lang. Pag kontrasyon naman, kung malayo, ayaw ko naman yung lumayo kasi ayaw ko naman lumayo kasi yung mga pamilya ko malayo. Simpleng pagdiriwang ng Pasko ay masaya na ang pamilya. Kahit na hindi siguradong may maihahapag sa Noche Buena, ang importante kay Rodrigo at Giselle ay sama-sama nilang sasalubungin ang araw ng Pasko. Ngunit hindi tulad ng ibang mga bahay, ang kanilang tahanan ay walang mga palamuti maliban sa isang parol na nakasabit sa kanilang pintuan. Ang mga kumukutitap na Christmas lights ay hindi rin nila magawang malagyan dahil sa kakawalan ng kuryente at umaasa lamang sila sa mumunting solar lamp na nagbibigay ng liwanag. So hindi niya pa po talaga naranasan na magkaroon ng Christmas lights? Kumbaga makita lang din po ng mga bata. Wala pa po. Kahit parol po. Opo. May bahay na ako dati doon, pero may ganoon din yung parol. Pero wala pa akong nabili. Mas importante po yung makakain. At nang tanungin naman namin si Rodrigo kung paano nila gagawing espesyal ang okasyon para sa kanila at kanyang asawa, ang tugon nito, sila muna bago ako. Ginagawa niyo tuwing Pasko. Sa akin naman, kahit hindi na ako basta may bigay ko lang sa mga anak ko na, tapos sa misis ko. Yun lang yung ko. Wala lang iba. Kasi ako, kahit lang yung makain ko, ayos lang. Basta may bigay ko sa mga anak ko. Yun lang ang ko. Kasi kawawa naman sila. Hindi sila kakain. Ako kakain, hindi Sila muna, bago ako. Anak po talaga. Oo. Sa kabila ng saya na dala ng okasyon, iba't ibang mukha pa rin ng Pasko ang ating makikita. Ayon sa survey na ginawa ng Social Weather Survey noong September 14 to 23, 59% ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap at porsyentong ito ay may bilang na 16.3 million na pamilya. Sa kasamaang palad, isa rito ang pamilya nila Rodrigo na walang kasiguraduhan kung meron ba silang mayahapang sa darating na Noche Buena. Sa hirap ng buhay,
Maraming pamilyang Pilipino ang nangangapa sa dilim sa kabila ng mga parol na nagniningning. Maraming bata ang nangangatungan tiyan, habang ang mga may kaya ay may handa na sa hapag o kaya naman ay nakukuha na nila ang kanilang mga Christmas wish. Si Giselle at Rodrigo ay patuloy na mangangarap at aasang sa darating na Pasko, laro ang pangarap ni Ara at ng kanyang mga kapatid ay maibibigay upang ang hiwaga ng Pasko ay kanilang maramdaman. At sana, sa gitna ng kahirapan, sina Rodrigo at kanyang pamilya ay sama-sama sa darating na Pasko. At ang ningning at simoy ng hangin ay patuloy pa rin magbigay ng pag-asa sa kanila na balang araw, ang kanilang Pasko ay hindi na gaya ng mga araw na nauna.